Gagawa na naman tayo ng reaction video ngayon. Sabi niya ay ito. Ang unfair daw para sa babae pag naging ina na sila. Sabing ganun. Alam mo itong masasabi ko sa inyo. Sa totoo lang, hindi naman siya unfair kapag natutunan mo kung paano yung parang i-navigate yung buhay mo. Alam mo yun, na kahit ina na tayo, na kahit nanay na tayo, na kahit nag-asawa na tayo is makakaya pa rin nating i-handle ang lahat. Dahil itong masasabi ko sa inyo, okay? Ako, nanay na rin ako. May isa akong anak. Okay? Ito muna ang may papayo ko sa inyo. Masasabi ko sa inyo, kilalanin nyo muna ang sarili nyo and then alamin nyo muna sa sarili nyo kung ano yung gusto nyo sa buhay, kung ano yung kakayahan nyo, kung ano yung kahinaan nyo, kung ano yung buhay na gusto ninyo, okay? Pag yun nalaman nyo, sabi ko sa inyo, maging madali ang lahat, okay? Once na malaman nyo, okay, kung ano ang gusto nyo sa buhay, madali na lang yun. Ito na nga, masasabi ko sa inyo, meron akong isang anak, okay? Ang anak ko binata na ngayon, okay? Nung maliit pa siya, or nung nagbubuntis ako, syempre, buntis ako, yung reaction ko sa buhay ko is, sabi ko parang, parang shock ako, okay? Kumbaga natuto akong magmasid-masid, tinignan ko. Sabi ko, ganun pala yun, na porket nag-asawa ka na pala, hindi pala doon matatapos ang lahat, hindi pala hihinto doon ang lahat. Kaya pala, siguro unfair lang yan sa mga tao na yung hindi nila, kaya pala siguro may mga magulang na yung alam mo yung nag-give up na sa buhay nila, sumuko na sa buhay nila kasi hindi nila alam kung paano ina-navigate yung buhay. Yun nga, sa isip nila siguro kagaya niyan is yung unfair nga daw na pag naging ina ka na. Kasi nandun na lang sila sa bahay. Kaya siguro naging unfair kasi hindi nila natutunan, kumbaga na pagsabay-sabayin lahat. Nandun lang sila sa bahay. Tapos yung nakuha nila is hindi pa good provider. Kaya naiisip nila yung unfair na lang ang buhay ng babae kapag naging ina na sila. Kasi parang the end of the world na sa kanila kasi nandun lang sila sa bahay. Wala namang mangyari sa buhay nila kundi mag-alaga na lang ng bata. And yet, wala pang sahod. Yes, ito talaga masasabi ko sa inyo, lalo na kung makukuha nyo ay hindi good provider, okay? Lalo na at hindi man, makukuha nyo is yung parang wala talagang, ewan ko sa kanya kung bakit parang, alam mo yun, parang walang alam sa buhay pag-aasawa na, pag nag-asawa ka na parang, alam mo yun, lalo na kapag, hindi kasi alam ng mga lalaki, yan yung ibang lalaki sinasabi ko sa inyo. Like, hindi ka nagtrabaho, nagkakilala kayong dalawa, diba? Alam niya na wala ka ng trabaho, tumigil ka na, nandun ka na sa bahay niya, dinala ka niya sa bahay niya, like, what's next? Like, hindi man lang nagplano kung ano na kasunod, titigil ka na ba sa pagtatrabaho, saan mo kukunin yung pangsustento mo, walang ganun. Yung hindi man lang niya nilaan sa iyo kung anong plano kapag ikaw ay tumigil na sa pagtatrabaho, kapag ikaw ay dinala na sa bahay niya, anong mangyayari, bibigyan mo ba siya ng pera, parang walang set up, ganun. Yung parang, dinala kita sa bahay ko, what's next? Wala na, diyan ka lang sa bahay, ganyan, manganganak, ganun. Yun, siguro, pag ganun ang nangyari sa inyo, talagang mafe-feel mo yung parang unfair talaga pag naging nanay ka na. Kaya alam mo ang ginawa ko? Nagmasid-masid ako. Talagang para yung GPS ano yung GPS? Or navigator, ganyan. Ini-navigate ko yung buhay ko. Talagang sabi ko sa buhay ko, ganun. So, lalo na sabi ko nga sa inyo pag ganun ang nakuha ninyo pag ganung lalaki. May mga lalaki na hindi nila alam yan. Lalo na hindi nila alam na hindi pumasok siguro sa isip nila, magpiperiod ito, ganyan. Alam mo yun, yung may ganung lalaki, sabi ko sa inyo, mainis lang kayo pag gano'n ang lalaki nakuha ninyo. Yung hindi niya alam na magpiperiod ka pala. So, saan ka kukuha ng pangpasak mo doon, diba? Pag ikay dinudugo na, kukuha na lang ng piraso ng damit at gugutay-gutay mo yung damit para makagawa ka ng napkin, parang ganun. Hello, wala man lang yun. Pag ganun ang nakuha yung lalaki, ay talagang masasabi nyo talaga na
parang ang unfair ng buhay na pag naging ina ka na lang. Yes, talagang unfair kasi wala na nangyari sa buhay mo. Nandun ka na lang sa bahay nyo, hindi ka na kumita ng pera, hindi ka na lang binigyan ng pera. Hindi man lamang sinabi sa iyo kung ano na mangyayari sa iyo susunod na kabanata. Meron pa bang page na susunod? Ganon. Parang wala na. Wala na. Wala nang page. Nandyan na lang din yung buhay mo. Ganyan na lang. Kasi dyan ka na lang manganganak, aalaga ng bata, sapat na sigurong pakainin ka or hindi. Tapos hindi ka binibigyan ng pera at ang malupit pa is hindi ka talaga binibigyan ng pera at ang binibigay na yung nanay niya. So ikaw nandun lang kasi wala ka nga daw namang gagasusin. Like heck, walang gagasusin. Paano yung bata? Yung bata hindi magda-diaper yan, hindi yan magba-vitamins, hindi yan kakain, ikaw hindi ka rin kakain. So merong mga ganong lalaki, okay? Pag ganon ang nakuha mong lalaki, ay sabi ko sa iyo, yes, the end of your world na talaga. Kaya sabi ko sa inyo mga babae, talagang i-navigate nyo yung buhay ninyo. I-navigate nyo kung paano ang pasikot-sikot dito sa mundong ito. Kung kaya nyo pagsabayin, sabi ko nga, pag gano'n nakuha nyo, pagsabayin nyo, talagang kailangan nyo pagsabayin ang pagtatrabaho, ang pagkakaroon ng trabaho, ang pagkita ng sariling pera, dahil pag gano'n ang lalaking nakuha ninyo, Diyos ko Lord, mapapasumpa ka talaga. Magsisisi ka talaga pag gano'n ang buhay mo at masasabi mo talaga sa sarili mo na ang unfair talaga ng buhay ng isang babae pag naging ina na siya. Yes, talagang unfair talaga. Kaya alam mo, talaga sinumpa ko sa sarili ko, sabi ko, magtatrabaho ako, magkakaroon ako ng sarili kong pera dahil ayoko magaya dyan sa mga babaeng iba na, alam mo yun, yung parang sabi unfair daw ng buhay ng mundo, ang unfair na naging ina ka. Tapos yun na, the end of the world na, ay hindi ako pumayag na gano'n ang nangyari sa buhay ko. Talagang nagtrabaho ako at kumita ng sarili kong pera. At nang sabi ko sa inyo na nagkaroon ako ng sarili kong pera, nagkaroon ako ng, alam mo yun, basta sabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng kalayaan sa buhay ko, nagkaroon ako ng choices sa buhay ko, nagkaroon ako ng ng katahimikan sa buhay ko dahil meron akong sarili kong pera. Alam mo yung hindi ka mangangamba kung bibigyan ka ba ng pera, yung parang maghihintay sa wala kung bibigyan ka ba ng pera. Kung sino dito yung mga babae nakaranas ng gano'n na maghihintay ka pa na bigyan ka ng pera ng asawa. Sus, Ginoo, ang hirap ng ganong buhay, girl. Yung maghihintay ka na lamang na bigyan ka ng pera, oh my God. Yung anxiety kong unang papatay sa akin pag gano'n, hindi ko talaga kakayanin yun. Yung, hello, maghihintay ka, nabibigyan ka ng pera, bibigyan kaya ako nito? Diyos ko, yun ang pinakang kinatatakutan ko sa buhay ko. Yung, maghihintay ako sa lalaki na bigyan ako ng pera kung bigyan ba ako or hindi. Paano kung hindi ako bigyan? Diba? Oh Diyos ko, yun ang aking yun ang talaga may one of my biggest fear. Okay? Ang dami kong fear, sa totoo lang. Kung gusto nyong malaman yung mga fear ko para advice ko sa inyo na pwede nyong magamit, ayan, i-comment nyo lang ako dito sa baba. Kasi yung fear nyo ang pwede nyong maging guide, ang pwede nyong maging tour guide sa buhay ninyo, ang pwede nyong maging tools para hindi kayo parang lost dito sa mundong ibabaw, okay? Para hindi kayo yung parang hintay na lang kayo ng next na susunod na kabanata, gano'n. Yung susunod na mangyayari sa buhay mo, ganun ba ang gusto mo sa buhay mo? Ako kasi hindi ganun ang gusto ko sa buhay ko. Diyos ko Lord, ayoko. Ay nako talaga. Diyos ko, i-comment nyo lang ako kung ano yung mga biggest fear ko sa buhay ko, okay? Na pwede, na baka ganun din yung fear nyo sa buhay nyo, pero hindi nyo lang alam kung paano i-navigate. So, i-comment nyo ako dito at i-share ko sa inyo yung mga fear ko na nagamit ko para harapin yung buhay, para magpatuloy sa buhay na ito, kung paano ko ayusin yung buhay ko, kung paano ako maging isang working mom, and at the same time is papaghandaan yung aking future at yung aking anong tawag dito? Yung now, kumbaga, para hindi ako yung parang nakadepende lang sa ibang tao. And I'm glad I did it. Sabi ko sa inyo, nakatulong talaga yung mga fear ko sa buhay ko, na alam mo yon, na naging tool ko sa buhay, naging guide ko sa buhay. Kaya ako ay nandito sa buhay, nandito sa sitwasyon ko ngayon na naging
yung okay na ako, yung maayos ang buhay ko ngayon. Hindi na ako problema sa pera, hindi na ako nangangarag sa pera, hindi na ako na-stress kung saan ako kukuha ng pera, kung anong gagawin ko, kung bibigyan ba ako ng pera ng ibang tao, or kung saan ako makakakuha ng pera. Alam mo yun? Yun, sabi ko, ayokong mangyari sa akin yan. Ayokong dumating ako sa punto ng buhay ko na ganun. So yes, talagang ano ko yung sarili ko, ini-equip ko yung sarili ko. Kasi napakahalaga niyan, mga misis, okay? Napakahalaga niyan. And sabi ko sa inyo, pag yan nagamit ninyo, hindi nyo na mararamdaman sa sarili nyo na parang ang unfair maging ina, or parang ang unfair na ina na ako ngayon. Alam mo yun, nag-aalaga ka na nga ng bata, tapos wala ka pang pera, wala ka pang sweldo. So talagang yun. Pero alam mo, nung simula nung inayos ko yung sarili ko, napaganda ko yung buhay ko, hindi ko na naramdaman yun. Hindi ko na naramdaman na unfair ako. Hindi ko na naramdaman na unfair ang pagiging ina. Actually hindi, worth it naman.